Hello, kamusta tayong lahat? Hmm, Nagpapasalamat ako kay Almighty Father kasi sa pag-iingat niya sa akin, sa lagi niya akong sinasamahan, at saka kahit matigas ang ulo ko, pinapatawad niya ako. Kasi si Almighty Father, mahal niya tayo. At pag nagkakasala tayo, hmm, may ano yun, punishment yun. Di ba pag yung magulang ninyo, nagkasala kayo sa magulang ninyo dito sa lupa, papagalitan kayo, ganon, or pinagsasabihan kayo. Ganon din si Almighty Father. Pinagsasabihan niya tayo kasi anak niya tayo. Gusto niya na maging mapabuti tayo. Ayaw niya tayong mapahamak, kaya niya tayo pinagsasabihan. Okay, minsan kasi, pag mag-drive ako, minsan may sa pagmamaneho, ganon. Pag may mga nakapark, pag may nakapark na hindi ko kilala, bakit nakapark yan dito? Tapos siyempre, naiinis ako. Kunyari dito sa tapat ng bahay, lalabas ako, tapos may nakapark. O may inis ako. Pigilan mo ang sarili mo. Ganun, pipigilan natin ang sarili natin. Pero minsan hindi napipigilan. Kaya, Lord, sorry Lord. Pagsasabihan niya tayo, kayo rin, ganon. Alam ninyo ang boses ni Almighty Father. Kasi tatay natin siya. Alam niyo ang boses niya. Okay? Kaya pag pinagsasabihan niya tayo, or binibigyan ng punishment, alam natin. Dahil nakalagay sa Bible, yung mga anak niya, para maituwid niya, may mga punishment yon. Masakit man, tatanggapin natin para matuto tayo, para hindi na natin ulit gagawin. Para maging perfect tayo, gaya niya, gaya ni Jesus Christ. At saka, lahat tayo, pantay-pantay sa paningin ni Almighty Father. Nauna ka man maging Christian or nahuli ka man maging Christian, iisa ang ating sweldo. Okay? Ano naiintindihan mo? Iisa ang ating makukuha. Iisa ang ating kasi ito basahin niyo sa Matthew chapter 20 verses 1 up to 16, parable of the workers in the vineyard. So tayo, mga workers tayo in the vineyard. Parable to na sinabi ni Jesus Christ. So dito, kinikwento yung may mga naunang naging Christian, may mga nahuling naging Christian. Pero, lahat sila, pantay-pantay ang wage. Kaya wala magmamalaki sa atin na nauna ako maging Christian, malaki ang aking crown. Walang ganon. Kasi si Jesus Christ ang nagsabi dito, pantay-pantay. Sa verse 12, no? Yeah. These who were hired last worked only 1 hour, they said, and you have made them equal to us who have borne the burden of the work and the heat of the day. But he answered one of them, I am not being unfair to you, friend. Didn't you agree to work for a denarius? Take your pay and go. I want to give the one who was hired last the same as I gave you. Don't I have the right to do what I want with my own money? Or are you envious because I am generous? So the last will be the first, and the first will be the last. So pantay-pantay tayo. Kahit na nahuli ka, pwede kang maging mauna. Tapos yung sweldo natin, pantay-pantay lang. Ang eternal life in heaven with Jesus Christ and with our Almighty Father. Hindi pa ba kayo masaya sa ganon? Ha? Dito sa earth, di ba gusto nyo humaba ang buhay ninyo? Kung ano-ano ang iniinom natin para or naghahanap tayo ng fountain of youth.
napakalaking pera na ang ginagastos natin para gumanda, hindi pa rin ako gumaganda. Diba? Para manatili tayong bata, manatili sariwa, hindi na sariwa, hindi na maging bilasa. O, pagkasama natin si Jesus Christ, lagi tayong sariwa. No? Ha? Hindi na tayo tatanda kasama na Jesus Christ at ni Almighty Father. Hindi natin kailangan yung fountain of youth. Yung fountain of youth na kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Okay? May isa pa akong isa-share. Hindi pa yon. Hindi pa yon. May isa-share pa akong isa. I-share ko yung kasi di ba nasa Hebrews na tayo tungkol kay Jesus yon. Balikan muna natin tong Exodus. Si Almighty Father, nagpagawa siya ng Ark of the Tabernacle. Alam niyo yun, di ba? Yung Ark of the Tabernacle. Or Ark of the Covenant pala. Sorry. Ark of the Covenant. Yung Ark of the Covenant, doon nakalagay yung staff ni Aaron. Doon din nakalagay yung manna. Yung manna from heaven, yung kinain ng mga Israelite after silang pagkagaling na ng Egypt. Wala silang makain, so nandun na yung manna. Tsaka yung nagbud yung staff ni Aaron. At saka ano ba yung isa nakalagay dito? Nalimutan ko na. Ayun yung tablets of the covenant. Tablet, hindi iPad. Tablet. Yung word na tablet, dito galing yun sa Bible. Okay? Ginaya lang ng gumagawa ng iPhone, tsaka ng mga cellphone. Ginaya lang yun. Pero ang totoong word na tablet galing sa Bible. Okay? So yung tablet, ganyan ang korte niya. Malaki pa, pero ganun siya. Okay? So, nandun yung sa loob ng Ark of the Covenant, yung manna, yung Aaron's rod na may bulaklak, na namulaklak, at saka yung tablets of the Covenant. Alam niyo na yung itsura ng Ark of the Covenant? Hindi pa ito yon, parang ganito lang, okay? Parang lang yung itsura nila describe, okay? Yung description. Parang ganito lang siya. Yan. Okay? So may dalawang angel doon, yung wings nila nakaganon. Tapos dito hinahawakan ng mga high priest. Okay, tapos nandito sa loob yung tablets, tsaka yung Aaron's staff, tsaka yung manna. Lahat yon nagpapatungkol kay Jesus Christ. Gawa ito sa ginto, okay? At saka yung kahoy na gamit dito is acacia. Okay? Bakit ginamit ang acacia? Okay? May reason 'yon kung bakit acacia na kahoy ang ginamit ni Almighty Father, kasi utos niya 'to. Utos niya na gold and then acacia, kasi yung acacia tree hindi siya nabubulok agad-agad. Matibay siya, matigas siya. Okay, ano pa ba yung acacia wood? Highly scratch resistant.
Okay? Scratch resistant siya. Matigas talaga siya. At saka hindi siya binubok-bok. Yun ang karakteristik ng acacia wood. Tapos, kaya gold, kasi yung gold, hindi siya nabubulok din. Okay? Tsaka mahirap kuhanin ang gold kumpara sa mga gems. Kaya mas mahal ang gold kumpara sa mga gems. Kasi, para makuha mo ang gold, hindi naman gold bar agad ang makikita mo pag naghukay ka. Okay? Hindi ka agad ikaw makakakita, oh gold to. Hindi. Makikita mo lang na gold, na may gold ang isang lupa. May kakaiba ang itsura niya. Okay? Kung hindi trained ang mata mo sa pagkuha ng gold or sa pagtingin ng gold sa isang lupa, hindi mo siya mahahanap. Kaya mahirap kunin ang gold kasi dapat yung mata mo trained siya, okay? Tapos, hindi na ba yung trained? Yung, alam mo talaga yung itsura nun. Kasi, yung iba, akala nila pangkaraniwang lupa lang yon. Yung pala, may gold yon. So, yung dapat yung mata mo marunong kang tumingin. Tapos, pag kinuha, kasi puro lupa yun eh. Tapos gigilingin mo yun. Ang daming process nun, yung gold. Lupa siya na may kahalong gold. Gigilingin mo yon, hahaluan mo ng chemical, tapos kailangan pinong-pino siya. Ang daming process yon yung gold, kaya mahal yun. Tapos yung gold, nagiging solid siya, tapos nagiging naliliquify din siya, di ba? Kaya mahal ang gold. Okay? Ano siya, malleable, ganon, madaling makortehan ang gold. Kaya yun ang pinaka-precious na metal na dito sa mundo natin. Kaya dun ang kinuha ni Almighty Father na angkop na ilalagay para sa Ark of the Covenant. Kasi yung Ark of the Covenant, sinisimbolize nun yung heaven. Pero syempre, hindi siya heaven. Physical lang yon yung Ark of the Covenant. Kundi, parang makita lang ng mga tao. Okay? Para makita lang, kaya may Ark of the Covenant. Yung Ark of the Covenant, nandun yung nagsisimbolize kay Jesus. Parang symbolic lang yon yung Ark of the Covenant. Kaya pinagawa ni Almighty Father yon sa kay Moses. Naintindihan niyo? Tapos kung makikita mo, nakita niyo 'di ba, yung angel na nakaganon, dalawang angel sa magkabilang gilid. Nung nabuhay si Jesus Christ, after 3 days nabuhay siya, 'di ba? Yung angel, nung pagkapasok ng mga disciples niya dun sa loob mismo ng pinaglibingan niya, yung si Mary ba nakakita, tsaka si Mary Magdalene, yung angel na dalawa, ganun ang pwesto nila. Naintindihan nyo? Yung pwesto ng mga angel, magkabilang gilid. Dun sa pinaglibingan kay Jesus Christ. Pero syempre, wala na si Jesus Christ doon. So, ulitin ko, yung itsura. So, ganitong itsura, magkabila yung angel, di ba? So, si Jesus Christ, nung nabuhay siya, sabi ng mga angel doon na nakakita sa mga disciples, wala na dito si Jesus Christ, nabuhay siya. So, ang angel, ganon, magkabilang gilid. Okay? So, kaya ito, nandito si Jesus Christ. Alam na ni Almighty Father na ipapadala niya si Jesus Christ. So, itong Ark of the Covenant, symbolic lang to. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin makita ang Ark of the Covenant. Kasi alam ni Almighty Father na pag nakita yung Ark of the Covenant, sasambahin ng mga tao. Ayaw ni Almighty Father, sambahin ng mga tao ang Ark of the Covenant. Ano lang to, for the meantime lang, nung time lang na yon, na itong Ark of the Covenant, dito nakalagay yung mga precious na
items kasi nga yung mga tao hindi pa nila kilala si Jesus Christ, hindi pa dumadating si Jesus Christ, yung time niya hindi pa siya pinapababa ni Almighty Father dito sa lupa, kaya pinagawa ni Almighty Father ang Ark of the Covenant. Naintindihan niyo na? Tapos yung mga high priests, pinagawaan din ni Almighty Father ng damit. Dito sa may Exodus to, no? Sa may Exodus kung ano yung damit ng mga high priest. Holy garments. Yung damit ni Aaron tsaka ng mga anak niya. So nakikita dito, yung mga high priest may anak. Okay? Hindi pwedeng, pwedeng mag-asawa ang high priest. Okay? Kasi si Aaron may anak siya, oh. Tapos yung damit ng mga high priest, may breastplate sila, may ephod, robe, broidered coat, mitre, and a girdle. So, saan ngayon gawa yun? Nakalagay dito sa verse 5, Exodus chapter 28, verse 5. And they shall take gold and blue and purple and scarlet and fine linen. And they shall make the ephod of gold, of blue, and of purple, of scarlet, and fine twined linen with cunning work. So, kaya kulay gold, blue, purple, and scarlet ang pinagawa ni Almighty Father. Kasi, yun yung kulay pag titingin ka sa heaven. Parang it's like a taste of heaven. Parang ganon. Kung i-check nyo ulit yung Northern Lights. Kasi yung Northern Light, siya yung pinaka malapit sa heaven. Kasi nasa taas siya. Kung flat ang earth, nasa gitna mismo kasi ang Norway. Okay? So, kung titignan nyo yung Northern Lights, ganon ang kulay na dinidescribe ni Almighty Father. Sa damit ng mga high priest. May gold, may blue, may purple, may scarlet. Ito yung Northern Lights, di ba? Kaya naging green kasi nagsama yung gold at saka yung blue. Tapos like this one, may purple. Tapos minsan nagkakaroon siya ng scarlet. Check nyo sa ano nyo. Ha? Hindi lahat ng lugar may Northern Lights. Meron ito sa Canada, pero mas madami, laging makikita sa Norway. Minsan sa Iceland. Kung i-check niyo yung mapa, yung Iceland, kung bilog yung mapa or globe na titignan ninyo, yung Iceland, nakikita nyo, di ba, nasa bandang ganun, malapit sa itaas. Pero kung flat naman yung mapa na makikita nyo, nasa gitna, malapit yung mga country na yon. Kasi si Almighty Father, ang tingin niya sa mundo natin is 360 degrees. Okay? Nakatingin siyang ganun sa atin. Kaya yung damit ng high priest na pinapagawa ni Almighty Father kay Moses is ganito ang kulay. Tapos yung
yung ephod, no? Ipapakita ko ulit yung ephod sa inyo na itsura ng ephod. Na suot-suot ng high priest. Ganito ang itsura niya. Ganyan ang itsura ng ephod na suot ng high priest na hindi naman kanyang ganyan-ganyang sakto kasi hindi natin ma-describe, pero sabi sa Bible kasi ganyan, kaya ganyan ang ginawa ng mga gustong gumaya, no? Ganyan ang ginawa kasi ganyan ang nakalagay sa Bible. Tapos etong nasa shoulder niya na to, 6 names dito at 6 names dito, yun yung tribe of Israel. Yung mga anak ni Jacob, ito 6 dito, tsaka 6 dito. So, ibig sabihin ito, pasan-pasan ng mga high priest ang mga tao. Tapos ito, mga gemstones to. Okay? Gemstones na sinisimbolize nito, yung si Jesus Christ, tsaka si Almighty Father. Di ba ang mga gemstones na to nabanggit din sa Book of Revelation, pati yung mga 6 names na nila na mga anak ni Jacob. Babanggitin ko ulit yung gems, no? Babanggitin ko ulit yung mga gems. Yung binanggit na gems, sa first row daw is sardius, topaz, carbuncle. Sa second row, emerald, sapphire, diamond. And then the third row, ligure, agate, amethyst. And the fourth row, beryl, onyx, jasper. Pero kung i-check mo sa Book of Revelation, iba na ang mga nakalagay doon na mga gems. Nawala yung gem. Nawala yung gem na sardius, yung carbuncle, yung diamond, at saka yung ligure. Naintindihan na yung sabi ko. Nawala yon. Tapos, di ba, andito rin, papakita ko ulit, no? Di ba, ito yon. Ito, first row, second row, third row, fourth row. Yan yung mga gems. Okay? Pero, may mga hindi na nabanggit sa New Testament, sa Book of Revelation. Pati na rin dito sa mga names, pati na rin dito sa mga names, kasi dito nakasulat ang names ng mga 12 tribes of Israel, may mga natanggal na rin, okay? So, ang original na anak na nakalagay na 12 na anak ay wait na. Sa Book of Revelation, ang nakalagay na mga tribe ni Judah, Reuben, Gad, Asher, Naphtali, Manasseh, Simeon, Levi, Issachar, Zebulun, Joseph, and Benjamin. Pero sa Old Testament, ang nakalagay, iba ang nakalagay, hindi sila. So, ang mga nakalagay na names,
ay Reuben, Simeon, Ephraim, Judah, Issachar, Zebulun, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Manasseh, Benjamin, and Joseph. Okay? So, ang nangyari ngayon dito sa New Testament, sa Book of Revelation, nauna ang pangalan ni Judah. Napansin ba ninyo? Nauna ang pangalan ni Judah? Kasi sa Old Testament, sa binanggit dito sa Book of Exodus, una ang pangalan ni Reuben, Simeon, Levi, Judah, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Issachar, Zebulun, Joseph, and Benjamin. Pero pagdating dito sa Book of Revelation, nauna na ang pangalan ni Judah, and then sumunod si Reuben, si Gad, si Asher, Naphtali, Manasseh, Simeon, Levi, Issachar, Zebulun, Joseph, Benjamin. Nawala si Dan, na anak din naman ni Jacob or ni Israel. Nawala ang name ni Dan. Kasi si Dan, yung tribe ni Dan, nag-worship sila ng other gods. So dapat, ang nakalagay dito, imbis na si Manasseh, si Dan. Okay? So nawala na nga si Dan, di ba? Dapat, ang ilagay dito ngayon ay si Ephraim, na anak ni Joseph. Kahit pangalawa si Ephraim, dapat siya ang panganay na ang nakalagay na name dito kasi siya ang pinili ni Israel instead of Manasseh na maging panganay. Pero, ito namang si Ephraim, naging mayabang siya. At nag-worship din siya ng idols. Kaya napalitan siya ngayon ni Manasseh. So kung iisipin natin, pinapakita ni Almighty Father doon na dapat ang pagiging buhay Kristiyano natin tuloy-tuloy at hindi tayo mag-worship ng mga idols or other form of gods. Kasi iba-iba ang form ng gods, no? Iba, Diyos sarili nila. Iba, Diyos money. Iba, Diyos mga physical things dito sa lupa. Ayaw ni Almighty Father nun. Matatanggal ang name natin sa Book of Life. Pag ganon, gaya ni Dan, tsaka ni Ephraim, nawala ang name nila sa 12 tribes. Na dapat si Dan, nawala si Dan, di ba? Kasi nag-worship siya ng idols. Ngayon, dapat si Ephraim. Pero nag-worship din siya eh. Kaya napalitan ngayon ni Manasseh. Tinatanggal ni Almighty Father ang mga taong hindi sumusunod sa Kanya. Hindi siya nagdadalawang isip, tanggalin ang mga tao na matitigas ang ulo. Ganun si Almighty Father. Dahil si Almighty Father, very patient siya sa atin. Lagi niya tayong pinagbibigyan. Pero ipinakita niya sa Book of Revelation, hindi siya nagdadalawang isip tanggalin yon. Mga taong matitigas ang ulo na hindi sumusunod sa Kanya. Kaya tayo na rin tayong matigas ang ulo. Kung magkakasala man tayo, hingi tayo ganun tawad kay Almighty Father. Maging mapagkumbaba tayo. Ayaw ni Almighty Father ng mayabang. Yung pinaninindigan natin, yung kasalanan natin. Ayaw ni Almighty Father nun. Ang mga pinipili niyang tao na makasama, mapagkumbaba, hindi mayabang. Ang pinipili niyang tao na makasama, yung walang ere sa utak.
Yun ang mga pinipili niya. Hindi niya pinipili ang mga taong sikat. Hindi niya pinipili ang mga tao na matatalino. Pumipili si Almighty Father ng mga simpleng tao para makasama siya sa kanyang kaharian sa langit. Kaya maging mapagkumbaba tayo at pag nagkasala tayo, aminin natin. Kasi yung tatay natin mapagkumbaba, si Jesus Christ mapagkumbaba. Pag kinakitaan ka ng kayabangan, hindi mo tatay si Almighty Father. Minsan dumadating tayo sa point na, oy, ako na, nito na ako, amat nasa rurok na ako ng tagumpay. Ayaw ni Almighty Father nun, kahit na maging successful ka sa buhay mo, or yumaman ka, kahit na nakakuha ka na ng mga accolades, ayaw ni Almighty Father na lalaki ang ulo natin. Lagi natin siyang i-acknowledge in everything that we do. Dahil hindi tayo ang bida. Ang bida si Almighty Father, si Jesus Christ. Tayo, ano lang tayo? Flames of fire na ginawa ni Almighty Father. Pinabababa dito sa lupa para magkaroon tayo ng chance to rule with Jesus Christ. Pag naging perfect na tayo. Ngayon, no, kahit na hindi ka mayaman, mayabang man, no, may mga ganong tao. Kahit hindi mayaman, mayabang din. Kaya nga pantay-pantay ang tingin sa atin ni Almighty Father. Mahirap ka man na mayaman. Kasi may mga mahihirap din or kulang sa physical things na mayayabang din. Nagnanakaw din. Nagsisinungaling din. Kaya hindi dahil sa, uy, mahirap ako, makakapunta ako ng langit. Hindi ganun. Kailangan maging honest din tayo, maging mapagkumbaba. I-treat natin yung tao na pantay-pantay. Hindi porke mayaman to, kailangan magandang trato natin dito, mayaman to. Ay, mahirap lang yan. Ano natin, kawawain natin. Mahirap lang yan. Wala namang kwenta yan eh. Yung mga tao na pag naghumingi sila ng tulong kay Almighty Father, tutulungan ni Almighty Father yun. Kung wholeheartedly silang hihingi ng tulong, tutulungan ni Almighty Father yun. Nagbibigay si Almighty Father ng justice. Kaya kung sa tingin mo na naagrabyado ka, niloko ka, pinagnakawan ka, inalipusta ka, pinagtawanan ka, huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. Hindi dahil sa, oh, Lord, inaampi nila ako, dapat tupukin mo sila. Hindi ganon. Ibibigay natin kay Almighty Father lahat ng pain, lahat ng panloloko sa atin, lahat ng pang-aalipusta. Ibibigay natin kay Almighty Father, kay Jesus Christ. Kasi kung tayo, wala tayong magagawa. Masisira lang lalo ang buhay natin. Kung ibibigay natin kay Almighty Father yun, ang ganda ng tulog natin, di ba? May nakita ako sa internet, sabi,
Mas mabuting umiiyak ka na naka-Lamborghini ka. Nakalagay. Oo, mas maganda nga umiiyak ka pero naka-Lamborghini ka naman. Tapos may nabasa naman ako, umiiyak ka tapos naka-Lamborghini ka. Mas maganda na nakasakay ka sa Kia pero hindi ka umiiyak, masaya ka. So kayo, anong pipiliin nyo doon? Umiiyak ka sa Lamborghini o masaya ka sa Kia na may peace of mind ka? Pero hindi masama na na gusto mo magkaroon ng ganun. Pwede ka namang bumili, basta wag ka naman loko, wag ka lang magnakaw, paghirapan mo yun. Tsaka, tutulong ka sa mga nangangailangan gaya ni sabi ni Jesus Christ. Ibenta mo lahat ng ari-arian mo, itulong mo sa mga mahihirap. Yun ang nakalagay sa Bible, di ba? So ito ngayon yung balik tayo rito. Balik tayo rito sa ephod. Itong ephod na to, yung suot ng mga high priest, ano lang to, physical lang yon. Kasi nga, si Almighty Father, visual kasi ang mga tao, pag nakakita ng gano'n, ng mga gems or precious stones or precious metals, mamahalin, tingin nila agad mataas na klase, di ba? So pinapakita ni Almighty Father na ang heaven, mataas na klase yon, mataas na antas yon. Hindi lang yon gemstone, hindi lang ganon, kundi mas higit pa ron. Kaya nga nung dumating si Jesus Christ dito sa lupa, nawala na yon. Ang naipalit yung si Jesus Christ, yung mga gawa ni Jesus Christ, yung pagpapakasakit niya, yung pagsasacrifice niya para sa atin. Yun ang ipinalit. Hindi na yung mga magaganda o magagarbong damit ng mga high priest. Kasi ang importante, hindi yung material things na nakikita natin dito sa lupa, kundi ang importante, si Almighty Father, yung totoong gem or totoong kayamanan na nasa langit. Kaya lang ginawa yung gold, yung Ark of the Covenant, tsaka yung damit ng mga high priest, magaganda. Kasi nga, sa langit, maganda lahat ang mga nandun. Precious lahat. Ngayon, hindi pa nakikita ng tao kasi maikli lang ang isip ng tao. Kaya ginawang visual ni Almighty Father. Pero, nung dumating na si Jesus Christ, yung Savior natin, na nabuhay magmuli, makakasama na tayo sa langit. Makikita na natin sa langit yung precious na si Almighty Father, si Jesus Christ. Yun ang importante. Naiintindihan natin? Kaya ano lang yan, temporary lang yung ipinakita ni Almighty Father na Ark of the Covenant tsaka damit ng mga high priest. Pero, dito sa New Testament, ang high priest na natin, si Jesus Christ na. Kasi yung high priest nung una, nung sa Old Testament, kailangan pang mag-alay ng mag-alay. Kailangan magsusot pa sila ng ganon, ng ephod, ng mitre, para maging holy. Pero nung dumating si Jesus Christ, hindi na kailangan yon. Kasi si Jesus Christ na ang high priest natin, yung kalinisan ni Jesus Christ, yung holiness, yung pagka-precious ni Jesus Christ, siya na yon buong buo, si Jesus Christ. Hindi matutumbasan ng ginto si Jesus Christ, hindi matutumbasan ng mga gemstones, ng mga precious metal si Jesus Christ.
pati ang kaharian niya sa langit. Kaya lang ginawa yon sa Old Testament, sa Old Covenant, visual lang. Kasi hindi pa bumababa si Jesus Christ. Nung bumaba na, hindi na importante yung Ark of the Covenant. Hindi na importante yung isusuot ng mga high priest. Dahil ang high priest na natin forever, si Jesus Christ. Kaya hindi tayo kailangan pang mag-offer ng kung ano-ano. Dahil si Jesus Christ, in-offer na niya ang sarili niya sa atin. Ngayon, as Christians, ang i-offer naman natin ang buong buhay natin kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Kung i-offer natin ang buong buhay natin kay Jesus Christ at kay Almighty Father, lahat na ng aspeto ng buhay natin naka-focus kay Jesus Christ at kay Almighty Father. So lahat na ng mga sasabihin natin, lahat na ng pakikitungo natin sa tao, ang pagtulong natin sa tao, naka-focus din kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Pero minsan dumarating sa point na nakaka-disappoint dahil kahit ituring mo ang isang tao na ituring mo ng maayos ang isang tao, hindi iba ang trato pa rin sa iyo, 'di ba, ng tao. Kahit ituring mo ng maayos, hindi ka nagyayabang, ititreat mo sila na parang ikaw lang din. Yung ibang tao hindi na naintindihan yon, aabusuhin ka. Pero kahit abusuhin ka, ibibigay mo kay Jesus Christ yung tsaka kay Almighty Father. Kahit pag nakawang ka, ibibigay mo kay Jesus Christ yung tsaka kay Almighty Father. Kasi mas may ibibigay pa sila sa iyo na mas maayos. Halimbawa, Lord, nakawan ako ng ganon. O, nanakawan ako. Bibigyan ako ng mas maayos yung Almighty Father. Basta, yung tao lang na nagnakaw sa'yo o nang nag-abuso sa'yo, i-let go mo na, ibigay mo na kay Almighty Father. Pero hindi mo sasabihin na, Lord, bigyan mo ako ng justice, patayin mo yung tao na yun. Hindi ganon. Pagpalaan niyo po siya, Lord. Na makakain po ang pamilya niya ng maayos. Para hindi sila gumawa ng masama, hindi na gumawa ng pagnanakaw. Na makilala ka po nila, Jesus, ng totoo. Ganun ang gagawin natin. Magpaparaya tayo kasi yung Diyos natin nagparaya, si Jesus Christ. 'Di ba? Si Jesus Christ, sinapak siya, sinuntok siya, sinampal siya, ipinahiya siya. Ano ang ginanti ni Jesus Christ? Wala, 'di ba? So kung follower tayo ni Jesus Christ, ganun din ang gagawin natin. Pero yung pride natin, yung ego natin, yung ego, kailangan makaganti ako. Kailangan. Tinuturuan tayo ni Almighty Father sa ganun. Para mawala yung ego natin, matuto tayo, maging perfect tayo gaya ni Jesus Christ. Napakahirap, no? Mahirap talaga. Mahirap. Akala lang ng iba madali. Mahirap. Pero dahil malakas si Almighty Father, tutulungan niya tayo. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan.
So, dito sa Old Testament, makikita natin na dinidescribe ni Almighty Father yung heaven. Pero, dinidescribe niya sa pamamagitan ng Ark of the Covenant, ng mga sinusuot ng mga high priests. Yun ang ginagawa niya. Parang it's a description. Pero, makikita sa Book of Revelation, hindi na description yun, kundi yun na yung totoo makikita sa heaven pagkasama sila. Okay? At saka kaya nga 'di ba dito sa Old Testament, laging nire-reiterate ni Almighty Father yung seventh day, rest day. 'Di ba? Nagagalit si Almighty Father. Bakit hindi kayo nagre-rest day? Rest day, seventh day. Rest day yon. Nire-reiterate ni Almighty Father. So sinasabi ni Almighty Father doon, na magkakaroon kayo ng kapahingahan. Okay? Mawawala lahat ng mga pagod nyo, pinagpaguran ninyo. Nagtatrabaho kayo ng first day, second day, third day, fourth day, fifth day, up to sixth day, seventh day. Magkakaroon kayo ng rest with me in heaven. Yun ang gustong i-reiterate ni Almighty Father, pero hindi naiintindihan ng mga tao sa Old Testament. Kasi nga, nung time na yun is visual, parang binibigay niya yun ng ganun. Nung nasa New Testament na, kahit rest day, pwede ka nang tumulong sa tao. Kasi nga, bumaba na si Jesus Christ. Kasi kay Jesus Christ, may kapahingahan tayo. Hindi na tayo mapapagalitan ni Almighty Father kung nagtatrabaho tayo ng rest day. Kasi, ang rest day is to worship Him. Ngayon, araw-araw, pwede na natin siyang i-worship. Naiintindihan ni Almighty Father yon. Kasi, aminin natin, di ba? Yung congregation ninyo, nakita ko, nagbebenta kayo ng mga pagkain dyan, di ba? Akala ko ba rest day, bakit nagbebenta kayo ng pagkain dito? Gusto ko sabihin yun eh. Tapos yung ka-brother at ka-sister ninyo, di ba? Pag rest day, nagbebenta ng kung ano-ano sa mga kasama dun sa loob ng congregation ninyo. Kalokohan, ayaw nyo magtrabaho, kalokohan nyo, ba't nagtatrabaho kayo, nag-i-invite kayo ng ganyan, nagkakaroon kayo ng referral, nagbebenta kayo ng kung ano-ano, wag nyong sabihin, hindi pwede magtrabaho ng Sunday or Saturday. Nakita ko kayo, nag-aano kayo, nag-aalok kayo ng kung ano-ano, nagbebenta kayo. Doon mismo sa congregation ninyo, nagbebenta kayo. Bakit ganon? Pinagkakakitaan ninyo yung mga tao. Akala ko bang pag-uusapan doon si Jesus Christ at si Almighty Father? Bakit pinagkakakitaan ninyo? Hypocrisy yun, di ba? Nakita ko yung bata pa lang ako nagtataka na ako. Akala ko ba bawal magtrabaho pag Sunday or ano? Paano yun? Nagbebenta kayo doon. Pag Sunday, may mga connection kayo. Ito, nire-refer ko sa si ganyan. Akala ko ba pag-uusapan si Jesus Christ? Buti na lang. Dumating si Jesus Christ. Hindi na tayo mapapagalitan. Any day. Worship day. O yung may mga call center, di ba, kahit Sunday may trabaho kayo, hindi na tayo mapapagalitan. Pero ang iba ang ginagawa, pag rest day, namamasyal, ganon. Magbibigay tayo ng time kay Almighty Father.
Pagising sa umaga, bago matulog. Hindi dapat mawala sa isip natin si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Kasi pag nawala sila sa isip natin, kung ano-ano pumapasok sa isip natin ng mga bad thoughts, hindi maiwasan, di ba? Kaya kailangan natin ng kalakasan ni Jesus Christ tsaka ni Almighty Father. Kaya kahit Sunday, pwede nang magtrabaho kasi nakakatulong ka rin sa kapwa-tao mo nun. Ayaw pa ninyo, nagbebenta nga kayo. Nakita ko. Nagbebenta kayo ng libro, hindi ba kayo kumikita ron? Ha? Di ba nagre-renta sila sa inyo, sa lugar ninyo? Oh. Nagbebenta ng mga ulam, libro, ano-ano. Huwag kang gano'n, ha? Tapos, hihingi kayo ng pera para makapagpatayo ng building. Walang pinapatayo yung building si Almighty Father tsaka sa Jesus Christ, ha? Huwag kayong mangingi ng pera para sa... Di, para sa building fund to. Building fund? Kanino nyo ipapangalan yung building? Sa korporasyon ninyo. Naka-file sa SEC sa korporasyon ninyo. Pag naka-file sa SEC sa korporasyon ninyo, sinong tumata yung CEO nun? Sinong tumata yung leader nun? Sinong may say nun? At saka makikita natin dito na yung mga high priests, may anak sila, ibig sabihin may asawa sila, di ba? So, pwedeng mag-asawa. Si Peter nga may asawa eh. Mag-isang oras na. Nagkakwentuhan lang tayo, mag-isang oras na, ba't ganon? Next time, sa next na pag-uusapan natin, kaya lang in-introduce itong high priest, yung mga suot niyang mga high priest, yung ephod, kasi nga, kino-compare natin yung nasa Old Testament dito sa Book of Revelation na magkadugtong. Nabuo ang Bible na kung hindi tayo susunod kay Almighty Father, may iba, matatanggal ang name natin sa Book of Life. Kaya sundin natin si Almighty Father. Makukuha natin ang kalakasan kay Jesus Christ. Lagi tayong magpe-pray. Tsaka lagi nating isipin yung kabutihan ni Almighty Father sa atin para hindi tayo matempt manakit ng tao. Kasi natural na instinct ng tao is manakit, di ba? Pag nagagalit ka, mananakit ka. Gaya nga ni Cain, di ba? Nagalit siya kay Abel, pinatay niya. Natural na instinct ng tao yon. Na pag nasaktan ka, gusto mong manakit din. Na gustong gumante. Iisipin natin si Jesus Christ, never siyang gumante. Never siyang nagalit kay Peter. Peter, trinaydor mo ako. Peter, ayoko na sa'yo. Hindi siya nagalit kay Peter.
Hindi siya nagalit sa mga apostles niya, sa mga disciples. Iniwan niyo ako ron. Hindi ko na kayo bate. Ayoko na sa inyo. Maghahanap na ako ng ibang apostles. Hindi ganoon si Jesus Christ. Pinatawad niya yung mga apostles niya. Pinatawad niya yung mga disciples niya kahit iniwan siya. Pinatawad niya yung mga Roman soldiers na nanakit sa kanya, yung nagpako sa kanya, pinatawad niya. So, ganoon din tayo. Nire-remind ko rin ang sarili ko dito dahil mahina ako. Mahina rin ako, gaya ninyo. Pero magiging malakas tayo dahil kay Jesus Christ. Aaminin natin na mahina tayo, na hindi natin kaya, na wala tayong lakas. Si Jesus Christ siya kasi Almighty Father. Ang kalakasan natin. Hindi tayo magiging mayabang. Maraming salamat sa pakikinig, no? Sana naintindihan ninyo yung kinompare natin yung sa Old Testament at saka sa New Testament dun sa Book of Revelation. Hindi ko naman plano yon na i-compare. Sumusunod lang ako sa boss ko kasi wala naman akong alam sa dito. Inaamin ko naman wala akong alam eh. Pero sumusunod lang ako kay Almighty Father. Siya nagbibigay ng knowledge sa akin. Ang lakas ng loob na mag-share sa inyo dahil hindi naman malakas ang loob ko. Yung pagmamahal ni Almighty Father sa atin, sobrang lawak. At tatay natin siya. Ituring natin siyang tatay. Irespeto natin siya. Dahil anak niya tayo. Thank you and God loves us all.